Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 651, Kabanata 651, Pagpino ng Pildores ng Kondensasyon ng Espiritu. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, alam kong malakas ang 10,000 of Swords Gate, at sa kasalukuyan kong lakas, maaaring mahirap silang kalabanan. Pero, patuloy kong pagbubutihin ang aking cultivation at lakas, para mas maging matatag ako. Sa sandaling dumating ang pagkakataon, pupunta ako sa 10,000 of Swords Gate, at lilipulin sila ng lubusan. Nang marinig na walang balak si Manuel Bennett na lipulin ang 10,000 of Swords Gate ngayon, nakahinga ng maluwag ang lahat. Huminga ng malalim si Nicholas Lester at sinabing, Mr. Bennett, kapag talagang wawasakin mo na ang 10,000 of Swords Gate sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin. Tiyak na tutulong ako. Malakas ding sinabi ni Nash Macklin, kapatid na Bennett, tutulong din ako sa iyo. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang 10,000 of Swords Gate. Malakas ding sinabi ni Benjamin West, kapatid na Bennett, sasama rin ako sa iyo. Gagawin din namin. Sumigaw din sina Ivy Chaplin at ang iba pa ng kanilang pagsang-ayon. Itinaas muli ni Manuel Bennett ang kanyang baso ng alak at malakas na sinabi, gusto kong pasalamatan ang lahat ng nandito. Cheers! Mabuhay! Mabuhay! Itinaas ng lahat ang kani-kanilang baso ng alak at uminom kasama si Manuel Bennett, at inubos ang laman ng mga baso. Pasado 4:00 na ng madaling araw nang matapos silang uminom. Lumabas na ng restaurant si Manuel Bennett at ang kanyang grupo. Sabi ni Pinuno Ward, lahat, huli na ang lahat. Magpahinga na tayo sa lungsod ng Arthur. Aayusin ko ang lugar para makapagpahinga. Sige, salamat, Pinuno Ward. Tumango ang lahat at nagpasyang magpalipas ng gabi sa Arthur City. Nagtanong si Manuel Bennett, Pinuno Ward, mayroon bang lugar dito na mas maluwag ang lupain? Bukas na lupain. Nag-isip sandali si Leader Ward at nagtanong, Mr. Bennett, bakit mo na itatanong yan? Sabi ni Manuel Bennett, gusto kong pinuhin ang ilang mga elixir, at maaaring medyo maingay ang proseso, kaya gusto kong maghanap ng lugar na may bukas na lupain at mas mabuti kung walang ibang taong nakakagambala sa akin. Ngayong nakolekta na niya ang huling materyales na panggamot. Plano niyang pinuhin ang spirit condensation pill sa lalong madaling panahon. Una, habang tumatagal ang mga materyales na panggamot na ito, mas mabilis na mawawala ang epekto ng medisina at espiritual na enerhiya. Pangalawa, pagkatapos pinuhin ang spirit condensation pill, nagplano siyang maghanap ng isang mahusay na lugar ng cultivation at makaabot sa spirit concentration stage. Tutal, marami na siyang kaaway ngayon, at marami sa kanila ay makapangyarihan. Para manatiling walang talo sa hinaharap at maprotektahan ang kanyang sarili at ang mga nakapaligid sa kanya, kailangan niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang cultivation at lakas. Nag-isip sandali si Pinuno Ward at sinabing, Mr. Bennett, mayroon akong isang mansyon sa bundok Pegasus. May matarik na bundok at napakalawak ng lupain, walang ibang tao sa paligid. Maaaring magpahinga ang lahat sa manor, at makakahanap kayo ng lugar para pinuhin ang inyong elixir. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, sige, Leader Ward, ikaw na ang bahala. Sige. Tumango si Pinuno Ward. Pagkatapos, sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa kotse, lumabas ng restaurant, at nagtungo sa Pegasus Mountain. Bandang 5:00 ng umaga. Dumating si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa tuktok ng bundok Pegasus. Ang bundok Pegasus ay matatagpuan sa mga suburb ng Arthur City. Ang lugar ay kaakit-akit at tiwangwang sa loob ng milya-milya. Isang marangyang mansyon ang matatagpuan sa tuktok ng bundok, na may napakalawak na tanawin. Sa di kalayuan, may mga lumulutang na matataas na bundok, kahanga-hanga at kahanga-hanga. Nagtanong si Pinuno Ward, G. Bennett, ano ang masasabi mo sa lugar na ito? Tumango si Manuel Bennett sa kasiyahan at sinabing, napakaganda ng lugar na ito, salamat, Pinuno Ward. Ngumiti si Leader Ward at ikinumpas ang kanyang kamay, sabay sabing, Mr. Bennett, masyado ka namang magalang. Tumingin-tingin si Manuel Bennett sa paligid at pumili ng isang mataas na bundok,
saka sinabing, hindi mo ako kailangang alalahanin, magpahinga ka lang ng maaga. Kasabay nito, kumislap ang figure ni Manuel Bennett, agad na tumalon ng mahigit 100 metro at lumapag sa isang bundok na mahigit 100 metro ang layo. Pagkatapos, kumurap pa siya ng ilang beses, at sa wakas ay huminto sa isang bundok na mahigit 500 metro ang layo. Nang makarating sa tuktok ng bundok, umupo si Manuel Bennett nang nakakross ang mga paa, kinuha ang Medicine King Cauldron, at ang iba't ibang mga materyales na panggamot na ibinigay sa kanya ni Nicholas Lester. Plano niyang pinuhin muna ang ilang Gathering Spirit Pills, Replenishing Chi Pills, Cultivation Pills, Blood Activation Pills, at iba pa, para ibigay kina Nicholas Lester at sa iba pa. Mga kaibigan at kapatid niya silang lahat, kaya natural lang na hindi niya sila maaaring bigwan. Nang handa na ang lahat, itinapon ni Manuel Bennett ang Medicine King Cauldron sa kalangitan at sinuportahan ito gamit ang kanyang tunay na chi. Minsan ay nakalutang sa ere ang Medicine King Cauldron. Patuloy na ginamit ni Manuel ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan at ikinumpas ang kanyang kanang kamay. Oy! Ang tubig bukal sa mga bundok ay umapaw sa kalangitan, patuloy na bumubuhos papunta sa Medicine King Cauldron. Nang kalahati na lang ang laman ng tubig, itinaas ni Manuel ang kanyang kanang kamay, pinagdikit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, at patuloy na pinakawala ng true fire mula sa kanyang katawan upang sunugin ang Medicine King Cauldron. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang kumulo ang tubig sa Medicine King Cauldron. May mga manipis na puting ambon na pumailan lang. Kasama ang ambon sa kabundukan, si Manuel sa sandaling ito ay tila isang immortal. Matapos kumulo ang tubig sa Medicine King Cauldron, muling ikinumpas ni Manuel ang kanyang kamay. Isa-isa, lumutang pataas ang mga materyales na panggamot at nahulog sa kaldero. Opisyal nang nagsimula ang peel refinement. Sa sandaling ito, 500 metro ang layo mula sa pasukan ng manor. Si Sarah Warren at ang iba pa ay walang imik na nakatitig sa eksena sa harap nila, lahat sila ay natulala. Hindi nagulat sina Lily Tisdale, Barden Bard, Frogna Bates, at Nicholas Lester, na nakakita na kay Manuel sa pagpino ng mga tableta noon. Gayunpaman, sina Sarah Warren, Nash Macklin, at Benjamin West, na hindi pa nakakita kay Manuel na nagpino ng mga tableta, ay pawang nagulat. Bulalas ni Sarah Warren, bagamat alam kong isang alchemist si Mr. Bennett, hindi ko inakalang magiging ganito kalakas ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Bumantong hininga rin si Nash Macklin sa paghanga, ang mga kasanayan sa alchemy ni Little Brother Bennett ay mas malakas pa kaysa sa mga alchemist ng nangungunang sect. Hindi lang ito makapangyarihan, parang immortal refining pills din ito. Dagdag ni Benjamin West. Pagkatapos manood ng ilang sandali, sabi ni Sarah Warren, lahat kayo, huwag na nating istorbohin si Mr. Bennett, magpahinga na tayong lahat. Tumango ang lahat, pagkatapos ay pumasok sa mansyon upang magpahinga. Sa sandaling ito, sa bundok na 500 metro ang layo, si Manuel Bennett ay ganap na nakapokus, pumasok sa isang estado ng ganap na pagkalimot sa sarili. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa wakas, bandang 7:00 ng umaga, sumikat ang araw. Nakapagpino na si Manuel ng ilang Gathering Spirit Pills, Replenishing Chi Pills, Cultivation Pills, at Blood Activation Pills. Matapos punuin ang mga elixir na ito sa maliliit na bote ng porselana, naghanda si Manuel para simulang pinuhin ang Spirit Condensation Pill. Ang proseso ng pagpino ng Spirit Condensation Pill ay napakakomplikado, mas mahirap kaysa sa pagpino ng Gathering Spirit Pills at iba pang elixir. Ang mahalaga ay iisa lang ang set ng mga sangkap na nakolekta niya, kaya walang maaaring magkamali, kung hindi ay masasayang lang ang lahat ng kanyang mga pagsisikap noon. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Manuel, pinatatag ang kanyang isipan, at saka inilabas ang lahat ng 8 nakalap niyang gamot. Ang 8 materyales na panggamot na ito ay ang 7 Stars Grass, Red Spirit Root, Dragon Scale Fruit, Earth Fire Lotus Seed, Purple Golden Vine, Ice Divine Flower, Snow Jade Ginseng, at Blood Crystal Grass. Matapos ilabas ang mga materyales na panggamot, muling ikinumpas ni Manuel ang kanyang kanang kamay,
kinuha ang tubig mula sa bukal ng bundok at ibinuhos ito sa kaldero. Sa prosesong ito, patuloy na hinihimok ni Manuel ang tunay na apoy sa loob ng kanyang katawan upang mapanatili ang mga apoy. Nang magsimulang kumulo ang tubig sa loob ng Medicine King Cauldron, inihagis ni Manuel ang 7 Stars Grass. Lumipas ang oras bawat segundo. Matapos mapino ang 7 Stars Grass, tinanggal ni Manuel ang mga natira sa loob at saka itinapon ang Red Spirit Root. Patuloy na lumipas ang oras. Matapos mapino ang Red Spirit Root, itinapon ni Manuel ang ikatlong halaman, ang Dragon Scale Fruit, sa Medicine King Cauldron. Sa susunod na panahon, naglagay si Manuel ng isang medicinal material sa tamang pagitan, inalis ang mga natira sa loob ng mapino na ang mga medicinal material. Bukod dito, palagi niyang binibigyang pansin ang sitwasyon sa loob ng Medicine King Cauldron, hindi nangangahas na magambala o maging pabaya. Kabanata 652, Kabanata 652, lumitaw si Danyon, natapos na ang Divine Peel. Bandang alas 9 ng umaga. Nagising na sina Lily Teasdale at ang iba pa. Kahit ilang oras lang silang nagpahinga, naibalik na nila ang kanilang lakas at espiritu bilang mga martial artist. Pagkatapos mag-almusal, si Lily Teasdale at ang iba pa ay pumunta sa pasukan ng manor, tahimik na naghihintay kay Manuel Bennett na linisin ang tableta. Anong klaseng gamot ang pinipino ni Brother Bennett, at bakit hindi pa siya nagtatagumpay? Naguguluhan na tanong ni Sheridan. Sumagot si Barden Bard, dapat ay pinipino ni Brother Bennett ang Spirit Condensation Peel. Ano ang Spirit Condensation Peel, at bakit hindi ko pa ito naririnig? Naguguluhan na tanong ni Benjamin West. Napakamot din si Sheridan sa ulo, hindi ko rin naman narinig. Napatulala si Barden Bard, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano iyon. Pero sinabi ni Brother Bennett na ang Spirit Condensation Peel na ito ay makakatulong sa kanya na malampasan ang kanyang cultivation at mapalakas ang kanyang lakas. Dahil dito, matagal na panahon ang ginugol ni Brother Bennett sa paghahanap ng mga materyales upang pinuhin ang Spirit Condensation Peel. Nakikita ko. Tumanggo sina Sarah Warren at ang iba pa bilang pag-unawa. Kumunot ang noo ni Sheridan, ang lakas ni Brother Bennett ngayon ay napakalakas na, gaano pa kaya siya kalakas kapag mas bumuti pa siya? Hindi malinaw yan. Umiling si Nicholas Lester, sa anumang kaso, hindi ko pa rin alam kung gaano kalakas si Mr. Bennett. Umiling din si Ivy Chaplin, sa katunayan, hindi rin natin alam kung gaano kalakas si Mr. Bennett. Ngumisi si Barden Bard, hindi lang kayo ang hindi nakakaalam, pati ako, si Mr. Teasdale, at ang babaeng si Prajna Bates ay hindi rin alam. Gulat na gulat ang mukha ni Sheridan, sinusundan niyo si Brother Bennett sa lahat ng oras na ito, at hindi niyo man lang alam ang tunay niyang lakas. Hindi ko talaga alam. Tumanggo si Barden Bard, isang anomalya si Brother Bennett. Sa tuwing susulong siya sa kanyang cultivation, ang kanyang lakas ay tumataas ng napakalakas. Kaya naman, hindi natin kailanman natunton ang kanyang lakas. Tumanggo rin sina Lily Teasdale at Prajna Bates. Tutal, hindi naman talaga nila alam kung gaano kalakas si Manuel Bennett. Tutal, hanggang ngayon, si Reginald Weston lang talaga ang nakakapagbigay ng pressure kay Manuel Bennett. Ang mahalaga ay huminto silang dalawa sa kalagitnaan ng kanilang labanan. Dahil dito, hindi pa rin nila moari ang lakas ni Manuel Bennett. Bumantong hininga si Sheridan, talagang godman si Brother Bennett. Sa pagsikat ng isang batang henyo, magiging masigla ang kinabukasan ng mundo ng martial arts. Tumawa si Nicholas Lester, sa totoo lang, matagal nang itinatago ni Mr. Bennett ang tunay niyang lakas bilang paraan ng proteksyon sa sarili. Sa ganitong paraan, hindi kailanman matutukoy ng kanyang mga kaaway ang kanyang tunay na lakas. Tunay at peke, peke at tunay, iyan ang tunay na estilo ng isang maestro. Tumanggo si Sarah Warren, tama si Elder Hopperton. Patuloy na naghintay ang lahat. Hanggang mahigit alas 11 na ng umaga. Bam! Tunog. Isang malakas na pagsabog ang biglang nagmula sa tuktok ng bundok, 500 metro ang layo. Ginulat ng pagsabog na ito sina Lily Teasdale at ang iba pa.
Bulalas ni Barden Bard, Sus Mariosep. Anong nangyari? Sumabog ba ang Poggin? Bilis, tingnan mo, ano yan? Itinuro ni Prajna Bates ang malayo. Nakita nila iyon sa itaas ng tuktok ng bundok, 500 metro ang layo. Ang Medicine King Cauldron na lumulutang sa hangin ay napapalibutan ng mga kumpol ng ginintoang ulap ni Dan, napaka-misteryoso. Bukod dito, isang ginintoang sinag ng liwanag ang direktang sumilay sa kalangitan, nakasisilaw. Kumislap ang mga mata ni Nicholas Lester, masayang sinasabi, lumabas ang mga ulap ni Dan, nagawa na ang banal na Pildores. Tagumpay. Tiyak na nagtagumpay si Mr. Bennet sa pagpino nito. Sina Lily Tisdale at ang iba pa ay tuwang-tuwa at masaya rin para kay Manuel Bennet. Matapos maghintay ng ilang panahon pa, bumalik si Manuel Bennet. Binabati kita, Ginoong Bennet, sa pagpino ng banal na Pildores. Kuya Bennet, binabati kita. Sunod-sunod siyang binati ni Nicholas Lester at ng iba pa. Masaya rin ang kalooban ni Manuel Bennet. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpipino, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagpipino ng spirit condensation peel. Ang nakakaawa lang ay isa lang ang pinino niya. Tutal, may bahagi ng mga materyales na panggamot na ito ang lubos na nakapagbawas ng kanilang mga epektong panggamot at espiritual na enerhiya, kaya medyo mahirap nang pinuhin kahit isang tableta. Ngumiti si Manuel Bennet, bagamat hindi ito isang divine pill, maituturing pa rin itong isang top-grade elixir. Inabot ni Barden Bard ang kamay, Kuya Bennet, tingnan mo nga ako dali. Kumuha si Manuel Bennet ng isang ginintoang tableta at iniabot ito. Kinuha ni Barden Bard ang tableta at maingat itong sinuri. Nagkukumpulan din ang ibang mga tao sa paligid. Sa paningin, ang tabletang ito ay bilog at puno, ang espiritual na enerhiya ay napakayaman, sa ibabaw nito, lumitaw ang mga marka ng tableta, na naglalabas ng nakasisilaw na gininto ang liwanag. Sabi ni Nicholas Lester, napakahusay ng kalidad ng tabletang ito at masasabing napakataas ng kalidad. Bagamat hindi alam ng lahat ang gamit ng tabletang ito, ramdam din nila ang pambihirang katangian nito. Kalaunan, ibinalik ni Barden Bard ang spirit condensation peel kay Manuel Bennet. Matapos itabi ang spirit condensation peel, kumuha si Manuel Bennet ng ilang maliliit na bote ng porselana at iniabot ang mga ito kina Nicholas Lester at sa iba pa. Itong mga gathering spirit pills, cultivation pills, replenishing chi pills, blood activation pills, at iba pang mga table tasks ang mga ito na aking pinino. Inumin ninyong lahat ang mga ito. Naku po, Ginoong Bennet, napakabait ninyo po sa amin, binibigyan ninyo kami ng napakaraming tableta ng sabay-sabay. Tuwang-tuwa si Nicholas Lester. Kumaway si Nash Macklin, Kuya Bennet, napakamahal ng mga tabletang ito. Mas mabuting itago mo na lang ito para sa iyong sarili. Ngumiti si Manuel Bennet, mga kapatid, maaaring mahalaga ang mga tabletang ito, ngunit kumpara sa ating pagkakaibigan, wala lang ang mga ito. Kung hindi mo sila tatanggapin, ibig sabihin minamaliit mo ako, Manuel Bennet. Tumawa si Nicholas Lester, dahil sinabi na ni Mr. Bennet, tanggapin na natin sila at huwag nating bigwan ang mabubuting intensyon ni Mr. Bennet. Sige, tanggapin na natin sila. Ngumiti rin si Nash Macklin at tumugon. Salamat, Ginoong Bennet, sa pagbibigay ng mga tableta. Si Ivy Chaplin at ang iba pa ay lubos ding naantig at yumuko. Nang may tabi na ng lahat ang mga tableta, umalis si Manuel Bennet at ang kanyang grupo sa manor at nagtungo sa downtown para mananghalyan. Pagkatapos mananghalyan, nagmaneho si Manuel Bennet at ang kanyang grupo papuntang Arthur City Airport. Sa loob ng terminal ng paliparan, nagtanong si Leader Ward, Mr. Bennet, Elder Hopperton, aalis na ba kayo agad? Hindi na lang ba kayo magtatagal ng ilang araw? Ngumiti si Nicholas Lester, Leader Ward, lahat tayo ay may kanya-kanyang bagay na kailangang asikasuhin. Bukod dito, sa ngayon, kailangan nating pagbutihin ang ating cultivation at lakas sa lalong madaling panahon upang matulungan natin si Mr. Bennet sa hinaharap. Kaya, maaari na lang tayong magpaalam sa ngayon. Masayang sinabi ni Nash Macklin, walang piging na pangmatagalan. Magkita-kita tayong muli sa hinaharap. Yumuko si Manuel Bennet sa lahat,
Elder Hopperton, Elder Brotherly, Brother West, lahat, magkikita tayong muli. Ingat kayo. Column. Mag-ingat ka, Kuya Bennett. Mag-ingat ka, Ginoong Bennett. Yumuko rin sina Nash Macklin at ang iba pa. Pagkatapos, isa-isa nang nagsipagtakbuhan ang lahat. Nang makaalis na ang lahat, dumating na ang flight papuntang New York. Pinuno Ward, column. Yumuko si Manuel Bennett kay Leader Ward. Mr. Bennett, mag-ingat ka. Yumuko rin si Leader Ward. Pagkatapos, isinama ni Manuel Bennett si Lily Tisdale at ang iba pa at sumakay sa eroplano. Hindi nagtagal. Lumipad ang eroplano, pumailan lang sa mga ulap. Tumingin si Manuel Bennett sa asol na langit at mga puting ulap sa labas ng bintana at malalim na nag-isip. Ngayong matagumpay ng napino ang spirit condensation peel. Sunod, kinailangan niyang maghanap ng perpektong lugar para sa cultivation upang malampasan ang spirit concentration stage. Pero saan niya dapat mahanap ang perpektong lugar para sa paglilinang? Nakapunta na siya sa extreme cold land dati. Dapat ba niyang subukan ang extreme heat land at lightning converging land sa susunod? Pero nasaan ang lupain ng labis na init at lupain ng nagtatagpo ang kidlat? Iniisip ang lahat ng paraan. Hindi na mamalayan, nakarating na pala ang eroplano sa New York. Pagdating nila, pasado 3:00 na ng hapon. Saktong paglabas ni Manuel Bennett at ng iba pa sa paliparan, may tumawag sa kanyang mobile phone. Kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at nalaman na si Nancy Maddox ang tumatawag. May problema pa rin ba sa welfare home? Kumunot ang noo niya, saka sinagot ang tawag. Morris, anong problema? Hindi pa rin ba neresolba ang usapin ng welfare home? Tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Nancy Maddox, Mr. Bennett, nalutas na ang usapin sa welfare home, at natanggap na rin ang kabayaran mula sa Prosperity Construction. Mabuti naman. Nga pala, Morris, may hinahanap ka ba sa akin? Ginoong Bennett, may isang mayamang mangangalakal mula sa Fragrance River na pumunta sa aming charity foundation at nagsabing nais niyang humingi ng tulong sa amin sa paghahanap ng isang taong kayang iwan. Isang mayamang mangangalakal mula sa Ilog Fragrance. May hinahanap. Anong nangyari? Hindi rin ako sigurado. Maaari ka bang pumunta rito sa lalong madaling panahon? Sige, pupunta ako dyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, pinangunahan ni Manuel Bennett si Lily Tisdale at ang iba pa para pumara ng taxi at dumiretso sa Star Charity Foundation. Kabanata 653, Kabanata 653, ang pinagmulan ni Julie Stewart. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ang sasakyan sa pasukan ng Star Charity Foundation Building. Pagkalabas ng kotse, pumasok sa gusali sina Manuel Bennett at ang iba pa. Magandang hapon, Pangulong Bennett. Kuya Bennett, galit si Ate Maddox dahil matagal ka nang hindi bumibisita. Habang nasa daan, mainit na binati ng mga kawani ng pundasyon si Manuel Bennett. Ngumiti rin si Bennett. Pagkarating sa pasukan ng opisina ng presidente, kumatok si Bennett sa pinto. Tuloy ka. Nagmula sa loob ang boses ni Nancy Maddox. Pagkabukas nila ng pinto, nakita nila si Nancy Maddox na nakikipag-usap sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kuya Bennett, nandito ka na. Mabilis na tumayo si Nancy Maddox para salubungin siya. Lumapit din ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ipinakilala siya ni Nancy, Mr. Arthur, ito ang presidente ng ating Star Charity Foundation, si Manuel Bennett. Pagkatapos, ipinakilala ni Nancy si Manuel Bennett sa lalaki, Kuya Bennett, ito si Butch Arthur, isang mayamang mangangalakal mula sa Fragrance River at ang kasalukuyang may-ari ng pamilya ng pinakamataas na pamilyang Arthur. Nagulat muna si Butch Arthur, saka ngumiti at inilahad ang kanyang kamay, napakabata pa ni Pangulong Bennett para kontrolin ang isang malaking pundasyon ng kawanggawa, talagang kahanga-hanga. Ikinagagalak kung makilala ka, Ginoong Arthur. Inilahad din ni Bennett ang kanyang kamay. Habang nakikipagkamay, sinigurado ni Bennett na suriin si Butch Arthur. Si Butch Arthur ay nakasuot ng pinong mapusyaw na abuhing terno, na may mantsa-manteng puting buhok sa kanyang mga sentido,
mga estereopikong katangian ng mukha, bagamat ang kanyang mukha ay may ilang senyales ng katandaan. Gayunpaman, hindi mahirap makita na si Butch Arthur ay tiyak na isang gwapong lalaki noong kanyang kabataan. Bukod dito, ang nakapagtataka kay Bennett ay ang mga mata at kilay ni Butch Arthur ay tila halos kapareho ng isang taong kakilala niya. Pero sandali, hindi niya maisip kung sino iyon. Pagkatapos nilang umupo sa kani-kanilang mga upuan, nagtanong si Bennett ng may pag-aalinlangan, Mr. Arthur, maaari ko bang itanong kung sino ang hinahanap mo? Sabi ni Butch Arthur, gusto kong hanapin ang anak ko. Hanapin ang anak mo. Lalong naguluhan si Bennett, anong ibig mong sabihin? Bumantong hininga si Butch Arthur, Pangulong Bennett, 32 taon na ang nakalilipas. Ang aming pamilya Arthur ay dumanas ng isang sakuna at sinupil ng ilang malalaking pamilya sa Fragrance River, na nahaharap sa maraming krisis. Kaya, dinala ko ang aking asawa at anak na babae sa River City upang makatakas sa panganib, at upang hindi may sangkot ang aking anak na babae sa alitan ng pamilya, ipinadala ko siya sa Micrograss Welfare Institution para sa pangangalaga. Pagkatapos noon, bumalik ako sa Fragrance River, gumugol ng maraming taon sa muling pagtatayo, at tinalo ang malalaking pamilyang iyon, kaya't ang aming pamilyang Arthur ang naging nangungunang pamilya sa Fragrance River. Sa paglipas ng mga taon, hinahanap-hanap ko ang anak ko at gusto ko siyang hanapin. Pero pagdating ko sa River City, natuklasan kong malaki na ang ipinagbago ng lungsod, at pakiramdam ko ay hindi ako pamilyar. Wala na ang Micrograss Welfare Institution, at hindi ko alam kung saan ito lumipat o kung nagpalit na ito ng pangalan. Nabalitaan ko na ang Star Charity Foundation ninyo ay may koneksyon sa iba't ibang institusyong pangkawanggawa sa River City, kaya naisip kong humingi ng tulong sa inyo. Kaya ganoon ang nangyari. Tumango si Bennett bilang pag-unawa, at nagtanong, Mr. Arthur, sigurado ka bang ipinadala ang anak mo sa Micrograss Welfare Institution sa River City? Sigurado ako, siguradong sigurado. Paulit-ulit na tumango si Butch Arthur. Humarap si Bennett kay Nancy Maddox at sinabing, Morris, hanapin mo kung may institusyong pangkawanggawa na tinatawag na Micrograss, sa River City. Sige. Tumango si Nancy, saka pumunta sa likod ng kanyang mesa, binuksan ang computer, at nagsimulang maghanap. Hindi ito nagtagal. Gulat na bulalas ni Nancy, Kuya Bennett, mayroon ngang institusyong pangkawanggawa na tinatawag na Micrograss, sa River City 32 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, lumawak ang institusyong ito kalaunan at lumipat sa sentro ng River City, at ang pangalan nito ay binago sa Green Vines. Totoo ba? Agad na tumayo si Butch Arthur nang may pananabik, nahanap na ba talaga natin? Sabi ni Nancy Maddox, Mr. Arthur, itong Green Vines Welfare Institution ang dapat na siyang Micrograss Welfare Institution na hinahanap mo. Sa wakas nahanap ko na siya. Sa wakas nahanap ko na siya. Namula ang mga mata ni Butch Arthur sa pananabik. Mr. Arthur, huwag ka munang masyadong ma-excite. Maaari ka pa ring maging excited kapag natagpuan mo na talaga ang anak mo. Ngumiti si Manuel Bennett at saka sinabi kay Nancy Maddox, Morris, pakiimbitahan po rito ang dekano ng Green Vines Welfare Institution. Sige, aalis na ako. Tumango si Nancy Maddox at lumabas ng opisina. Pagkaalis ni Nancy, paminsan-minsang nakipag-usap si Manuel kay Butch Arthur. Tahimik na nag-usap sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates sa isang tabi. Sabi ni Barden Bard, Mr. Tisdale, Girl Prajna Bates, hindi mo ba sa tingin kamukha itong si Mr. Arthur ng kakilala natin? Hinawakan ni Prajna Bates ang kanyang baba at napakunot ang noo, kamukha niya nga ang isang taong kilala natin, pero sino nga ba talaga? Sinuri rin ni Lily Tisdale si Butch Arthur at naramdaman niyang kamukha ito ng isang kakilala nila. Pero hindi nila matandaan kung sino iyon. Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras, pumasok sa opisina si Nancy Maddox kasama ang isang matandang babaeng nakaordinaryong damit at nakasuot ng salamin sa pagbasa. Pagpasok pa lang niya, ipinakilala na siya ni Nancy, ito ang dekano ng Green Vines Welfare Institution, si Geraldine Lockhart.
Nang makita niya si Geraldine, nagmadaling lumapit si Batch Arthur at sinabing, Dean Lockhart, naaalala mo pa ba ako? Tumingin si Geraldine kay Batch Arthur nang may nagtatakang ekspresyon at nagtanong, Sir, sino po kayo? Huminga ng malalim si Batch Arthur at sinabing, Dean Lockhart, ako si Batch Arthur. 32 taon na ang nakalilipas, ipinagkatiwala ko ang aking anak na babae sa inyong institusyong pangkawang gawa. Nag-isip sandali si Geraldine, nagulat, ngayon ko naalala, ikaw pala, Ginoong Arthur. Ang tagal nating hindi nagkita, ang laki na ng pinagbago mo. Natutuwa akong naaalala mo ako. Tuwang-tuwa si Batch Arthur, Dean Lockhart, kumusta na ang anak ko ngayon? Ngumiti ng magiliw si Geraldine at sinabing, Mr. Arthur, makakaasa po kayo, maayos naman ang kalagayan ng inyong anak. Nasaan siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Batch Arthur. Gayunpaman, lumingon si Geraldine kina Manuel Bennett at Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennett, Miss Maddox, sa totoo lang, kilala niyo pareho ang anak ni Mr. Arthur. Ah, kilala natin siya. Sino ba talaga ang anak ni Mr. Arthur? Parehong natigilan sina Manuel Bennett at Nancy Maddox. Ngumiti si Geraldine at sinabing, ang anak ni Mr. Arthur ay walang iba kundi si Miss Julie Stewart mula sa River City Stewart family. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita. Gulat na nakatitig sina Manuel Bennett, Nancy Maddox, at ang iba pa kay Geraldine. Natigilan din sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Nako naman! Kinutkat ni Barden Bard ang kanyang bibig, alam kong kamukha ni Mr. Arthur ang isang kakilala natin. Ngayon pala magkamukha pala ang mga kilay at mata ni na Julie at Mr. Arthur. Maaari kayang si Mr. Arthur ang ama ni Julie? Teka, wala namang saysay yan. Paano naman si Mr. Stewart? Napalunok si Manuel Bennett at nagtanong, Dean Lockhart, sigurado ka bang anak ni Mr. Arthur si Julie? Tiningnan din ni Nancy Maddox si Geraldine nang hindi makapaniwala. Wala nang paraan pa. Nakakagulat talaga ang balitang ito. Siyempre sigurado ako. Kahit matanda na ako, maayos pa rin ang aking memorya. Inayos ni Geraldine ang kanyang salamin sa pagbasa at sinabing, isang maikling panahon matapos iwan ni G. Arthur ang kanyang anak na babae sa aming institusyong pangkawang gawa, pumunta si G. Stewart sa aming institusyong pangkawang gawa para sa kawang gawa at nagkataong nakita niya ang anak ni G. Arthur. Naisip ni G. Stewart na kaibig-ibig ang anak na babae ni G. Arthur at nakaramdam siya ng matibay na koneksyon dito, kaya inampun niya ito. Sa paglipas ng mga taon, madalas na sinusuportahan ni G. Stewart ang aming institusyong pangkapakanan, na nagbigay daan sa amin upang lumawak sa ilalim ng kanyang pag-i-sponsor. Matapos makinig sa kwento ni Geraldine, sa wakas ay naunawaan na ni Manuel at ng iba pa ang nangyari. Lumabas na hindi pala tunay na anak ni Mr. Stewart si Julie kundi isang ampon. At ang tunay na ama ni Julie ay si Batch Arthur. Kabanata 654, Kabanata 654, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Sa isang iglap, natahimik ang buong opisina. Dahil sa napakaraming impormasyon, natagalan bago nakabawi sina Manuel Bennett, Nancy Maddox, at ang iba pa. Tuwang-tuwa na sinabi ni Batch Arthur, kilala na pala ninyong lahat ang anak ko. Ang galing, talagang galing. Maaari ko na bang makita ang anak ko ngayon? Pinakalma ni Manuel ang sarili at sinabing, Mr. Arthur, pasensya na po, malaking bagay ito, kailangan nating maging lubos na sigurado. Tatawagan ko sina Sir Stewart at Miss Stewart ngayon din para papuntahin sila rito. Tumango si Batch Arthur, opo, salamat po, Pangulong Bennett. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Manuel ang kanyang mobile phone at tinawagan sina Sir Stewart at Julie Stewart. Pagkatapos ibaba ang telepono. Sabi ni Manuel, Mr. Arthur, sandali lang po, papunta na po sina Sir Stewart at Miss Stewart. Sige. Tumango ng malakas si Batch Arthur. Nang sumunod na oras, naghintay ang lahat sa upuang lugar. Lalo na si Batch Arthur, na tuwang-tuwa, naghihintay, nag-aalala, at medyo hindi mapakali.
Pagkalipas ng halos isang oras, dumating sina Hoade Stewart, Kenneth Stewart, Justin Stewart, Julie Stewart, at maging si Julia Stewart. Pagpasok pa lang nila, tinanong ni Howard Stewart si Manuel, Mullen, sabi mo nandito ang tunay na ama ni Julie, anong nangyayari? Ipinakilala ni Manuel, ito ang tunay na ama ni Miss Stewart, si Mr. Batch Arthur, ang may-ari ng Fragrance River Arthur family. Gayunpaman, ipinakilala rin ni Manuel si Howard Stewart at ang iba pa. Iniabot ni Batch Arthur ang kanyang kamay kay Howard Stewart, ikinagagalak kong makilala ka, Sir Stewart, ang pangalan ko ay Batch Arthur. Nakipagkamayan si Howard Stewart kay Batch Arthur, pagkatapos ay lumingon kay Geraldine Lockhart, Dean Lockhart, totoo ba ito? Tumango si Geraldine Lockhart, Sir Stewart, si Mr. Arthur nga ang tunay na ama ni Miss Stewart. Pagkarinig nito, hindi masyadong nagsalita sina Kenneth at Justin Stewart, alam nilang si Julie nga ay ampon na anak ng kanilang ama. Gayunpaman, sina Julie at Julia Stewart ay natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Napanganga si Julie kay Howard Stewart, Papa, ampon mo ba talaga ako? Lolo, hindi naman to totoo, di ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Julia kay Howard Stewart. Kahit nalaman na nila ito sa daan, nahihirapan pa rin silang paniwalaan. Bumantong hininga lang si Howard Stewart at tumango. Ito. Nang inig ang katawan ni Julie habang blankong nakatitig kay Batch Arthur. Nagtanong si Julia, Lolo, ano nga ba ang nangyayari? Bakit wala akong alam tungkol dito? Sabi ni Manuel, lahat kayo, maupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Pagkatapos umupo ang lahat, sinabi ni Manuel Bennett kay Batch Arthur, Ginoong Arthur, pakisalaysay po ang kwento. Sige. Tumango si Batch Arthur at saka inulit ang ikinwento niya kina Manuel Bennett at Nancy Maddox kay Howard Stewart at sa iba pa. Matapos makinig sa kwento ni Batch Arthur, tumahimik sina Howard Stewart at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Howard Stewart kay Batch Arthur at sinabing, Mr. Arthur, kahit na mapapatunayan ni Dean Lockhart ang iyong pagkakakilanlan, umaasa pa rin ako na mapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw nga ang tunay na ama ni Julie. Natural lang yan. Pumayag si Batch Arthur, saka inilabas ang kalahati ng isang jade pendant mula sa kanyang dibdib at sinabing, ang jade pendant na ito ay orihinal na isang kumpletong piraso, at itinago ko ang kalahati nito. Ipinagkatiwala ko ang kalahati kay Dean Lockhart para ibigay kay Julie, at inukit ko rin ang mga salitang Julie, doon. Iyan ang ipinangalan ko sa kanya dahil ipinanganak siya noong huling bahagi ng taglagas. Hinubad ni Julie Stewart ang kalahating piraso ng jade na suot niya, na eksaktong bumagay sa kalahati pa ng piraso ng jade na hawak ni Batch Arthur. Bukod pa rito, ang salitang, Betty, ay nakaukit nga sa piraso ng jade. Nagpatuloy si Batch Arthur, at saka, may pulang marka ng kapanganakan sa ibabang bahagi ng likod ni Betty. Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong nanginig ang katawan ni Julie Stewart. Tumangala siya kay Batch Arthur, nanginginig ang mga labi, at nauutol na sabi, ikaw ba talaga? Ang tunay kong ama. Napuno ng luha sa tuwa ang mga mata ni Batch Arthur, at tumangaw siya, oo, Betty, ako nga ang tunay mong ama. Umiling si Julie Stewart ng mariin, kung ikaw ang tunay kong ama, bakit ngayon mo lang ako hinanap? Huminga ng malalim si Batch Arthur, sa loob ng maraming taon, tumatakbo ako para sa kapakanan ng pamilya Arthur, kaya nahuli ako. Betty, pasensya na. Hindi ako isang mahusay na ama. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, pero hindi mo naman ako pwedeng tanggihan, di ba? Paano kita tatanggapin? Namuo ang luha sa mga mata ni Julie Stewart habang naluluha siya, ang mga miyembro lang ng pamilya Stewart ang kamag-anak ko. Bumantong hininga rin ng malalim si Howard Stewart, Betty, kahit hindi kita kadugong laman, palagi kitang tinatrato bilang isa. Pero ngayong dumating na ang tunay mong ama, dapat mo na siyang kilalanin. Ama. Tumalon si Julie Stewart sa mga bisig ni Howard Stewart at humagulgol ng malakas. Namuo rin ang mga luha sa kanyang mga mata.
Dahan-dahan niyang tinapik ang likod ni Julie Stewart, habang malumanay na nagsalita. Mabuting anak, huwag kang umiyak, ang paghahanap sa iyong tunay na ama ay isang masayang pangyayari. Si Kenneth Stewart, na may pulang gilid ng mga mata, ay nagsabi, tama si ama, ikatlong ate, ito ay isang masayang okasyon, huwag kang malungkot. Pinunasan ni Justin Stewart ang mga luha, sabay sabing, third sister, kahit na matagpuan mo pa ang tunay mong ama, mananatili pa rin kaming pamilya mo. Nakatayo lang si Julia Stewart, walang tigil sa pagpahid ng kanyang mga luha, hindi alam kung matutuwa ba o malulungkot. Sina Manuel Bennett at Nancy Maddox, bukod sa iba pa, ay hindi rin matukoy kung ano ang mangyayari. Napabuntong hininga na lang sila sa hindi inaasahang pagbabago ng takbo ng buhay. Nagawa ni Julie Stewart, isang may gulang na babae, na makabawi sa kanyang kahinahunan matapos mailabas ang kanyang emosyon. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Batch Arthur, at nagtanong, paano naman ang nanay ko, bakit hindi siya sumama? May malungkot na tingin si Batch Arthur, Betty, hindi maganda ang kalusugan ng nanay mo, kaya hindi siya nakarating. Pero ayos lang, makikita ka rin niya bukas pagbalik mo kasama ko sa Fragrance River. Bukas. Nagulat si Julie Stewart. Oo. Tumango si Batch Arthur, tutal, bahagi ka naman ng aming pamilya Arthur, at oras na para kilalanin mo ang iyong pinagmulang lahi at umuwi, kahit man lang para bumisita. Sabi ni Howard Stewart, Betty, tama si Mr. Arthur. Kailangan mong bumalik. Sige. Tumango si Julie Stewart at sa wakas ay tinanggap ang katotohanan. Sumulyap si Howard Stewart sa oras at sinabing, maggagabi na. Tara na't kumain ng hapunan. Dahil pambihirang bumisita si Mr. Arthur sa River City, dapat nating gawin ang ating makakaya upang maging mabubuting host. Kasunod nito, nilisan ni Manuel Bennett at ng iba pa ang Star Charity Foundation at nagbook ng isang mataas na pribadong silid sa pinakamamahaling restoran ng River City. Bagamat isang masayang pagkakataon para kay Julie Stewart ang matagpuan ang kanyang tunay na ama. Gayunpaman, sina Howard Stewart at ang iba pa ay walang gaanong gana kumain, at ang kanilang mga ngiti ay pilit lamang. Ngunit tuwang-tuwa pa rin si Batch Arthur, paulit-ulit na binati si Howard Stewart at ang iba pa. Pagkatapos ng hapunan, napagkasunduan ng lahat na magkita bukas para sunduin sina Julie Stewart at Batch Arthur, pagkatapos ay naghiwalay na. Pagkalabas ng restaurant, tumingin si Julie Stewart kay Manuel Bennett at nagtanong, Manuel, pwede mo ba akong samahan sa paglalakad? Siyempre naman. Alam ni Manuel Bennett na medyo komplikado ang mood ng babae sa mga sandaling iyon, kaya pumayag siya. Pagkatapos noon, umalis na sina Julia Stewart, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Nagmaneho si Manuel Bennett ng Bentley Mulsanne, at inilabas si Julie Stewart mula sa restoran. Kabanata 655, Kabanata 655, kaya mo ba akong patayin? Habang nasa daan, si Julie Stewart ay nakatitig lang sa bintana, walang imik. Hindi rin alam ni Manuel Bennett ang sasabihin, kaya nanahimik na lang siya at nag-focus sa pagmamaneho. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Manuel, Ate Betty, saan mo gustong pumunta? Nagsalita si Julie Stewart, samahan mo akong mamasyal sa Dragon River. Sige. Tumango si Manuel at saka nag-iba ng direksyon, patungo sa Ilog Dragon. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, dumating ang sasakyan malapit sa Dragon River. Pagkatapos kung ay parada ang kotse sa gilid ng kalsada. Lumabas sina Manuel at Julie Stewart sa kotse at naglakad-lakad sa tabi ng Ilog Dragon. Ngayon, ang babae ay nakasuot ng itim na tsangsam, ang kanyang hubog na figure ay perpektong nakabalangkas, na parang isang hinog na pitch, puno ng alindog. Ginulo ng simoy ng hangin sa gabi ang buhok ng babae, sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang malambot na mukha ay nagniningning ng may magandang liwanag, hindi ka pani-pani walang ganda. Ang pinakamatanda at pinakakaakit-akit na babaeng kilala ni Manuel ay ang senior sister. Pero naisip niya ngayon na kumpara kay senior sister, si Julie Stewart ay kasing mature at kaakit-akit. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali,
Si Manuel ang nagkusa para basagin ang katahimikan, sabay tawa, Ate Betty, hindi ko akalain na hindi pala si Sir Stuart ang tunay mong ama. Nagdadalawang isip ako kung dapat ba kitang tawaging tiya tulad ng Chingmei o tawagin kitang Sister Betty. Pero ngayon, naiintindihan ko na, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol doon. Oo naman, hindi mo na kailangang mag-alala. Bumantong hininga ng marahan si Julie Stewart, hindi ko inakalang inampon ako ng pamilyang Stewart, at ang tunay kong ama ay ibang tao pala. Akala ko noong una sa mga pelikula at nobela lang ito mangyayari, pero ngayon nangyayari na ito sa akin. Kahit medyo nabigla at hindi ako komportable, natatanggap ko rin naman kalaunan. Bukod dito, kahit na ako ay ampunan ng pamilya Stewart, ang mga tao ng pamilya Stewart ay mananatili pa ring mga mahal ko sa buhay sa aking puso. Tutal, ang pagmamahal sa pagpapalaki ng anak ay hindi maihahambing sa pagmamahal sa panganganak. Hindi pamilyar sa akin ang lahat tungkol sa pamilyang Arthur sa Fragrance River, at hindi ko rin alam kung makakasalamuha ko pa ba sila sa hinaharap. Gayunpaman, dahil si Joan Hans ang aking tunay na ama, dapat akong pumunta sa pamilyang Arthur para makita, kahit man lang para makita ang aking tunay na ina. Ngumiti si Manuel at tumango, Ate Betty, ang galing mo na makapag-isip ng ganito. Nag-aalala talaga ako na baka hindi mo nakayanin. Tumawa ng mahina si Julie Stewart, hindi na ako teenager o babaeng 20 anyos, paano ko hindi makakayanan to? At ngayon, mas nakaka-relax na ang pakiramdam ko. Mas relax. Naguluhan si Manuel, anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Julie Stewart ang mga mata ni Manuel at marahang sinabi, Mullen, sa totoo lang, matagal na akong may nararamdaman para sa iyo at gusto kita ng husto. Noong panahong iyon, akala ko mahal ko ang lahat tungkol sa iyo dahil gusto ko si Chingmei, kaya pala. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang nararamdaman ko para sa iyo ay ibang-iba sa nararamdaman ko para kay Chingmei. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay ang atraksyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ah! Nabigla si Manuel, tinitigan niya ang babae, Ate Betty. Ikaw. Kahit matagal na niyang nararamdaman ang nararamdaman ni Julie Stewart para sa kanya, lagi niyang iniisip na masyado lang itong nag-iisip. Pero hindi niya inaasahan na totoo pala iyon. Ang mas ikinagulat niya ay ang lantaran na pagkasabi nito ng babae. Hayaan mo akong tapusin. Putol ni Julie Stewart kay Manuel, nagpatuloy, nang kumpirmahin ko ang nararamdaman ko para sa iyo, ako'y nalubog sa walang katapusang kalituhan at sakit. Tutal, tiyahin ako ni Chingmei, at kahit gaano kita kagusto, walang magiging bunga sa ating dalawa. Kaya naman, pinipigilan ko ang nararamdaman ko, sinusubukang huwag masyadong isipin ang mga bagay na yon. Pero natuklasan kong hindi ko talaga mapigilan. Sa tuwing ako'y humihinga, ang imahe mo ang sumusulpot sa aking isipan. Sa panahong ito, halos mabaliw na ako, nagpaplanong maglakbay ng mag-isa para linisin ang aking isipan, at pagkatapos ay maghanap ng lungsod na matitirhan ng wala ka. Marahil sa ganoon ko lamang makakalimutan ka. Habang nakikinig sa mga salita ng babae, napabuntong hininga si Manuel sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang nararamdaman nito para sa kanya. Bukod pa rito, gaya ng sinabi ng babae. Kung ang babae ay tiyahin ni Chingmei, wala talagang magiging kinabukasan ang kanilang nararamdaman. Sa puntong ito, umangat ang bibig ni Julie Stewart, at ibinuka niya ang kanyang mga braso, hinarap ang hangin sa gabi, sinasabing, pero ngayon, maayos na ang lahat. Dahil wala akong kaugnayan sa dugo sa pamilya Stewart, at maituturing lamang na tiyahin ni Betty, hindi ko na kailangang pigilan ang aking nararamdaman. Kaya, mas nakaka-relax ang pakiramdam ko kaysa dati. Pagkasabi niyon, inilingon ni Julie Stewart ang kanyang ulo para tingnan si Manuel Bennett, ang mga mata ay nakangiti, at nagtanong, kaya, ano nga ba ang nararamdaman mo para sa akin, itong munting pilyong taong sumire sa puso ko? Napakamot si Manuel Bennett sa kanyang ulo, huminga ng malalim, at sinabing, Sister Betty, napakaganda mo talagang babae. Sa hitsura, pangangatawan, ugali, o personalidad, perpekto ka at walang anumang kapintasan. Siguro lahat ng lalaki ay magugustuhan ka.
Sa totoo lang, gusto kita, pero hindi ko sigurado kung anong klaseng pagmamahal ang meron ako para sa iyo ngayon. Ngumiti si Julie Stewart ng kaakit-akit na nagsasabing, hindi mahalaga, kaya kung maghintay. Bukas ay pupunta ako sa Fragrance River, para sa panahong ito, pareho nating mapag-isipang mabuti ang ating nararamdaman para sa isa't isa. Pagbalik ko galing sa Fragrance River, kahit pumayag ka o tumanggi, kailangan mo akong bigyan ng sagot, ha? Sige. Tumango ng malakas si Manuel Bennett. Gayunpaman, bago pa man makapag-react si Manuel Bennett, bahagyang gumalaw si Julie Stewart at hinalikan siya sa pisngi. Ate Betty. Biglang natulala si Manuel Bennett, namula ang mukha niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Humajijek si Julie Stewart at sinabing, ituring mo na lang itong isang pamamaalam na halik. Sige, kung ganoon. Walang magawang tumango si Manuel Bennett. Bakit ba ang galing ng mga magagaling na maharlikang kapatid na ito? Ganito noon si Senior Sister, at ganoon din si Sister Betty. Alinman sa isang malakas na halik o isang malakas na tulak. Huminga ng malalim si Julie Stewart, at sinabing, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, at mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Lion, iuwi mo na ako. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Gayunpaman, nang tatalikod na sana ang dalawa. Isang mapangutsyang boses ang dumating. Bata, pinag-uusapan mo pa rin ang pag-ibig kahit na malapit ka ng mamatay, malaki talaga siguro ang puso mo. Naririnig ang boses. Nanigas ang puso ni Manuel Bennett, at mabilis siyang lumingon upang tumingin. Para lamang makita, isang grupo ng mga tao ang naglalakad papalapit mula sa hindi kalayuan. Sa harap ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong kimono, isang dalagang nakasuot ng lilang kimono, at isang puting lalaki na mahigit 2 metro ang taas. Kasunod nila ang isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng uniforme ng martial arts at itim na masikip na damit. Sino kayo? Tanong ni Manuel Bennett, habang sinusuri ang tatlong nangungunang tao. Ramdam niya na ang tatlong ito ay makapangyarihan at hindi sila mga ordinaryong tao. Malamig na sinabi ng matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong kimono, bata, ako si Kamiyama Kamisei, ang elder ng Divine Martial Sect ng Socorro Country. Hindi pa katagalan, pinatay mo ang aming pinuno ng sekta, at ngayon ay ipaghihiganti ko ang kanyang pagkamatay. Ngumisi ang babaeng nakalila na kimono, bata, ako si Olene Kinsey, ang yinyang master ng 9 Chrysanthemum Sect ng Socorro Country. Ilang buwan na ang nakalipas, sinira mo ang plano ng sekta namin, binuwag ang nakababata kong kapatid na si Pamela Kinsey, at hinayaan siyang mahuli ng Hidden Dragon Pavilion. Panahon na para ayusin ang sitwasyon. Bata, ako si Gerald, ang kapitan ng ika-5 koponan ng Black Hawk Squad sa Flower Flag Country. Noong nakaraang buwan, pinatay mo si Tax, ang kapitan ng ika-8 koponan ng ating Black Hawk Squad, pati na rin ang ating mga sundalo. Ngayon, papatayin kita at ipaghihiganti ko ang ating mga sundalo. Nagsalita rin ang higanteng puting lalaki. Nang marinig ang kanilang mga sinabi, sa wakas ay tumugon si Manuel Bennett. Tumawa ng mahina si Manuel Bennett, Divine Martial Sect, 9 Chrysanthemum Sect, at Black Hawk Squad. Lumalabas na kayo pala. Hindi ako pumunta para makipag-ayos sa inyo, pero pumunta kayo rito para maghanap ng gulo. Sa tingin mo ba talaga ay mapapatay mo ako gamit ang basura mo? Kabanata 656, Kabanata 656, Walang kapantay na baliw na dragon. Sa sandaling nabigkas ang mga salita. Agad na nagalit sina Kamisei Yamashita, Olene Kinsey, at Gerald. Bulalas ni Gerald, bata, alam kong may lakas ka. Pero ngayon na napakarami na namin, at isa na lang sa inyo, wala nang paraan para maging kapantay namin kayo. Pagalit na sabi ni Kamisei Yamashita, bata, magbabayad ka sa kayabangan mo. Mabagsik ding sinabi ni Olene Kinsey, papatayin kita at pipilinin kita bilang aking corpse puppet, para hindi ka na muling magkatawang tao. Tiningnan silang tatlo ng walang pakialam ni Manuel Bennett at malakas na sinabi, tama na, tigilan mo na ang kalokohan, samahan mo na lang ako, kailangan ko pa ring iuwi si Sister Betty. Patayin mo ang batang ito.
Agad na ikinumpas ni Kamise Yamashita ang kanyang kamay at nagbigay ng utos. Kasunod niya, isang grupo ng mga disipulo ng Divine Martial Sect ang nagsimulang gumalaw, may mga kutsilyo sa kanilang mga kamay, at pinapatay si Manuel Bennett. Ibaba mo siya. Patayin. Sina Gerald at Olen Kinsey rin ang nagbigay ng utos. Patayin. Sinundan sila ng mga mandirigma at mga disipulo ng Ichiro Sect, sumisigaw at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Lalo na ang mga sundalo ng Black Hawk Squad na, habang sumusugod, ay uminom ng isang bote ng Generation 2 Strengthening Potion. Namula ang kanilang mga mata, umbok ang kanilang mga kalamnan, at ang momentum na kanilang inilabas ay nakakatakot. Nang makita ang isang malaking grupo na sumusugod papalapit sa kanya, sumigaw si Manuel Bennett, "Sister Betty, umatras ka." Sige. Tumango si Julie Stewart, pagkatapos ay mabilis na umatras. Kung kailan umatras si Julie Stewart, humakbang pasulong si Manuel Bennett at umungol. Mamatay ka. Putok. Kasabay ng isang yabag, ang lupa ay yumanig ng malakas, at ang malalaking alon ay bumuhos sa ilog dragon, kamangha-mangha. Kasabay ng pag-apak niya, ang Golden Fruit Tree, parang isang malakas na baha, ay kumalat mula sa loob ng kanyang katawan at sumugod. Bam bam bam. Hindi pa nga nakakalapit ang mga sumugod ay napaatras na silang lahat. Nang bumagsak sila sa lupa, marami sa kanila ang dumura ng dugo at namatay agad. Kaagad pagkatapos, walang pag-aalinlangan, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at marahas itong hinampas paarap. Isang higanteng gintong palad ang dumurog sa kalangitan, dala ang nakakatakot na kapangyarihang pumatay, kapangyarihang mapanira, at puwersang mapanira patungo sa iba pang sumusugod na mga tao. Sa isang kisap mata, bam bam bam. Kung sino man ang tinamaan ng higanteng gintong palad na iyon ay agad na sumabog, naging tambak ng laman at tumalsik. Nakatayo sa isang malayong lugar, nakita ni Julie Stewart ang eksenang ito at nabigla, nanginginig ang kanyang maselang katawan, namumutla ang kanyang mukha. Kahit matagal na niyang alam na malakas si Manuel Bennett, hindi niya kailanman inakala na ang lakas nito ay magiging ganito kalakas at hindi moari. Parang kamay ito ng isang banal na nilalang. At ang mga gustong pumatay kay Manuel Bennett ay parang mga walang kwentang langgam at damong madaling nolipol niya. Ang lakas talaga ng batang ito. Agad na natakot si Kamise Yamashita. Isinama nila ang kanilang mga piling mandirigma. Pero laking gulat nila, ang mga piling tao na ito ay walang iba kundi madali lang para sa bata. Dumilim ang mukha ni Olen Kinsey, Mr. Yamashita, Mr. Gerald, hindi simple ang batang ito, para mapatay siya, kailangan nating magsanib puwersa. Tumango si Gerald, magsanib puwersa tayo kung gayon. Patayin. Umungol si Kamise Yamashita at naunang sumugod. Sumunod ng malapitan sina Olen Kinsey at Gerald, sabay hampas kay Manuel Bennett. Papunta na para patayin si Manuel Bennett. Pinakilos ni Kamise Yamashita at Olen Kinsey ang True Chi sa kanilang mga katawan, at ang kanilang momentum ay sumikat. Uminom si Gerald ng isang bote ng Generation 2 Strengthening Potion at inactivate ang kanyang mechanical combat mode. Kaya naman, matapos nilang makilala ang pambihirang lakas ni Manuel Bennett, nagpursigi sila ng todo. Sa isang kisap mata lang, napalapit na ang tatlong tao kay Manuel Bennett. Lumipad si Kamise Yamashita sa kalangitan at mabangis na iniabot ang isang palad patungo kay Manuel Bennett. Banal na palad na pangibabaw ng martial. Isang malaking itim at asol na palma ang namuo at nabuo, dala ang momentum ng pagbaligtad ng langit at lupa, at damiin ito pababa kay Manuel Bennett. Halimuyak ng dugo ng dagat. Ikinumpas ni Olen Kinsey ang dalawa niyang kamay. Malalaking patong ng mga talulot ng pulang dugong krisantemo ang sumipol, naging isang matingkad na dagat ng mga bulaklak, sumusulpot patungo kay Manuel Bennett. Itinaas ni Gerald ang kanyang mekanikal na kanang braso, kinuyam ang kanyang kamaong bakal, at walang awang binomba si Manuel Bennett. Sa ilalim ng dobleng pagtaas ng enhancement potion at mechanical energy, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng napakabilis ng hindi mabilang na beses. Habang siya'y umaatake,
Isang malalakas na pagsabog ang umalingaw sa hangin, na lubhang nakakatakot. Nakaharap sa mabangis na opens iba ng tatlong tao. Nanatiling kalmado si Manuel Bennett, nakakuyom ang kanang kamao at sumuntok ng malakas papunta sa harapan. Bagamat ang tatlong taong ito ay maaaring mukhang makapangyarihan sa mga ordinaryong tao. Pero sa paningin niya, wala lang talaga ang mga iyon. Tutal, ang pinakamalakas sa kanilang tatlo ay si Kamisei Yamashita lang, at ang kanyang cultivation ay umabot sa mid-stage martial saint. Kasabay nito ang malakas na tunog ng boom. Isang higanteng gininto ang kamao na nilamon ng isang multo na gininto ang dragon. Dinurog ang lahat ng nasa daanan nito na parang sinusubukang sumabog at itulak ang lahat. Sa isang kisap mata, bomb! Tunog! Ang malakas na suntok ni Manuel Bennett ay malakas na bumangga sa mga opens ibong suntok ng tatlong tao, na sumiklab sa mga nakasisindak na pagsabog. Masyadong marupok ang mga taktika ng opens iba ni Kamisei Yamashita at ng iba pa, at direktang nadurodge ng kamao ni Manuel Bennett. Matapos basagin ang atake ng tatlong tao. Patuloy sa mabangis na pagsuntok si Manuel Bennett, at malakas na tinamaan ang kanilang katawan. Napasigaw ang tatlo at agad na tumakbo pabalik. Habang lumilipad pa atras, ang tatlo ay dumura ng dugo mula sa kanilang mga bibig, at malubhang nasugatan sa suntok ni Manuel. Lalo na ang bakal na dibdib ni Gerald, nabasag ito dahil sa suntok na ito. Matapos talunin pabalik ang tatlong tao. Hindi tumigil sandali si Manuel Bennett at agad na humabol sa kanila. Nakikita si Manuel Bennett na hinahabol sila. Ang mga natitirang disipulo at mandirigmang sumunod sa tatlo ay sumugod patungo kay Manuel Bennett. Mamatay ang sinumang hamarang sa daan. Sigaw ni Manuel Bennett, habang ang multo na gininto ang dragon ay umiikot sa kanyang katawan, parang isang napakalakas na baliw na dragon, na sumusugod. Bam bam bam! Sinumang tamaan ng katawan ni Manuel Bennett ay lumipad sa lahat ng direksyon, habang ang kanilang mga katawan ay ganap na sira-sira at patay. Sumabog agad ang mga bangkay ng iba, siguradong patay na. Sa loob lang ng ilang minuto, napatay ang lahat ng mga disipulo at mandirigmang dinala ng tatlong tao. Paano nangyari? Bakit ang lakas ng batang ito? Hindi napigilan ni Olen Kinsey ang panginginig sa buong katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Bakas din sa mga mata ni Kamisei Yamashita at Gerald ang takot. Sa ngayon, alam na nila na minamaliit nila ng husto ang lakas ni Manuel Bennett. Huwag kang magpigil, gamitin mo ang pinakamalakas mong lakas, at patayin ang batang ito. Nagngingit-ngit si Kamisei Yamashita at sumigaw, ginawang palad ang dalawang kamay at patuloy na inatake si Manuel Bennett na sumusugod papunta sa kanya. Isang higanteng itim at asol na palad ang sunod-sunod na bumuhos, malakas na tumama kay Manuel Bennett. Gumawa si Olen Kinsey ng mga hand seal at saka ikinumpas ang kanyang kamay. Kasanayan sa pagkontrol ng bangkay. Sa isang iglap, maraming patay ng mga disipulo at mandirigma ang kontrolado na parang mga naglalakad na bangkay at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Itinaas ni Gerald ang dalawa niyang braso. Ang isang braso ay naging machine gun, walang tigil na nagpapaputok ng bala kay Manuel Bennett. Ang kabilang braso ay naging bar aisles ng kanyan, na nagpaputok ng maliliit na bola ng kanyan kay Manuel Bennett. Kabanata 657, Kabanata 657, simula pa lamang ito. Gayunpaman, sa harap ng mabangis na atake ng tatlo, hindi umiwas o umatras si Manuel Bennett at hindi nagpakita ng senyales ng paghinto, patuloy na sumugod. Sa bawat hakbang, marahas na yumanig ang lupa, nabibitak ang ibabaw at nagdulot ng paghampas ng mga alon sa ilog. Sa sandaling ito, ginagamit ni Manuel Bennett ang kanyang katawan upang labanan ang mga atake ng tatlong tao. Nalinang niya ang 89 na malalim na sining, at ang kanyang katawan ay naging kasing taybay ng pinatibay na bakal, na umabot sa sukdulang antas ng katigasan. Kahit nakakatakot ang mga atake ni Kamisei Yamashita at ng dalawa pa, hindi nila kayang tiisin ang tama ng katawan niya. Putok putok putok. Bam bam bam. Walang tigil ang sunod-sunod na nakabibinging tunog ng pagsalpok at pagsabog.
Nabasag ang mga higanteng palad na pinakawalan ni Kamisei Yamashita sa pagbangga. Ang mga bangkay na puppet na kontrolado ni Olen Kinzie ay pinasabog din, at sumabog at naging putik ng dugo. Ang mga bala at kanya na pinaputok ni Gerald ay tinamaan din ng diretsyo ng katawan ni Manuel Bennett, at isa-isang sumabog sa ere. Sumiklab ang tunay na chi, pumailang lang ang apoy sa kalangitan, umuusok, nanginginig ang mga puso. Nang makitang nawasak ang sarili nilang mga atake, sina Kamisei Yamashita, Olen Kinzie, at Gerald ay natakot ng husto, pawis na pawis at namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi tao ang batang ito, isa siyang demonyo. Napasigaw si Gerald. Sina Kamisei Yamashita at Olen Kinzie ay nababalot din ng takot sa kanilang mga puso, na nagbunsod sa ideya ng pagtakas. Huwag mo siyang hayaang makalapit, pigilan mo siya. Umungol si Kamisei Yamashita at sa kamarahas na yamakap pababa, sabay pinakawala ng isang ungol. Divine Martial 7 Killing Array. Sa isang iglap, isang malaking pormasayon ang nagsiksik at nakulong si Manuel Bennett sa loob. 7 mandirigma, may taas na 5 hanggang 6 na metro, naglalabas ng itim at asul na liwanag, nakasuot ng baluti at may hawak na mga armas, ang nag-anyo at sabay-sabay na sumugod kay Manuel Bennett na nasa gitna ng hanay. Si Olen Kinzie naman, itinaas ang kanang kamay, kinagat ang daliri, tumulo ang dugo sa lupa, at saka bamulong ng kung ano habang umuungal. Larangan ng pagtitipon ng mga kaluluwa ng yin. Sa isang kisap mata, isang mapulang pormasayon ang nabuo, na ikinulong si Manuel Bennett sa loob. Libu-libong malisyosong kaluluwa na kulay pula ang nabuo at sumugod kay Manuel Bennett mula sa lahat ng direksyon. Kung kailan inayos ni Kamisei Yamashita at Olen Kinzie ang pormasayon ng pagpatay para mahuli si Manuel Bennett. Ikaw na batang tanga, mamatay ka na. Pinaputukan ni Gerald si Manuel Bennett ng sunod-sunod na bala at kanyan, na tila baliw. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan naroon si Manuel Bennett ay tila naging isang death zone, kung saan ang sinumang may kakulangan ng lakas ay madudurog kapag nakalapit. Habang pinagmamasdan ng labanan mula sa malayo, nanlaki ang magagandang mata ni Julie Stewart, bahagyang nakaawang ang kanyang mga labi, lubos na natigilan. Nakatayo sa gitna ng hanay, si Manuel Bennett ay may pagmamalaking ekspresyon at napangisi. Sa tingin mo ba ay mabibitag ako ng basurang pormasayon na ito? Masyado kang inosente. Bago pa man maputol ang mga salita niya, humakbang pasulong si Manuel Bennett. Nakakainis. Yumanig ng malakas ang lupa, gumuho ang ibabaw, at ang tubig sa ilog ay umalangaw-ngaw, dumadagandong na parang agos ng bundok, nakakatakot at nakakapangilabot. Ungol ng ungol ng ungol. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Manuel Bennett. Isang awit ng dragon na yumanig sa mundo ang umalangaw-ngaw. Siyam na anino ng gininto ang dragon ang umugang mula sa kanyang katawan, sumusugod sa lahat ng direksyon. Dagandong ng boom. 7 malalaking mandirigma, daan-daang pulang dugong yin spirits, at ang siksik na ulan ng mga bala at kanyan ay nawasak lahat. Kung tungkol naman sa dobleng patong na dakilang pormasayon na ito, hindi nito nakayanan ang pagtama ng 9 na anino ng gininto ang dragon, tuluyan itong gumuho. Nakakatakot ang batang ito, wala tayong laban sa kanya, tumakas kayo agad. Sigaw ni Kamisei Yamashita at tumalikod upang tumakas. Hindi rin naglakas loob na mag-atubili sina Olen Kinzie at Gerald, at tumakbo palayo ng walang tigil. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano katanga ang desisyon nilang tangkaing patayin ang batang ito. Hindi talaga kayang pakisamahan ng ordinaryong tao ang batang ito. Walang takas. Biglang umungol si Manuel Bennett, at sa isang malakas na yabag, isang malaking bahagi ng lupa ang gumuho na parang isang gininto ang banal na dragon ang tumalon sa kalangitan, na sumasaklaw sa layong 100 metro sa isang iglap. Mamatay ka. Isang nakabibinging dagandong ang sumunod. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, ginawa itong gininto ang palad, at idiniin ng malakas ang nahuhuling si Gerald. Isang malakas na, boom, ang umalangaw sa buong lugar. Isang napakalaking bunganga ang sumabog sa lupa. Agad na dinurog si Gerald at naging halo ng dugo at metal,
nagkalat sa buong bunganga ng bulkan, at tuluyang nawasak. Pagkatapos ng pagpatay kay Gerald, bumagsak si Manuel Bennett sa lupa, muling naapakan, at parang isang guhit ng gininto ang liwanag, hinabol niya ang nagtatakbuhang sina Kamisei Yamashita at Olen Kinsey. Gaano man kabilas ang dalawa, hindi nila kayang tapatan ang bilis ni Manuel Bennett, at mabilis silang nahabol sa loob ng ilang sandali. Ikaw na batang pilyo, lalabanan kita hanggang kamatayan. Umungol si Kamisei Yamashita, lumingon ng diretsyo at hinampot si Manuel Bennett gamit ang isang malakas na palad. Mamatay ka. Umungol din si Manuel Bennett, at sinalubong ang atake ng isang mabangis na suntok. Putok. Parang kulog ang tunog ng banggaan ng mga kamao at palad. Ang susunod na segundo. Bomb. Tunog. Nawasak si Kamisei Yamashita sa isang suntok lang, at naging ambon ng dugo na kumalat sa kalangitan. Hindi. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nang makita ni Olen Kinsey na patuloy na pinapatay ni Manuel Bennett at Gerald si Kamisei Yamashita, labis siyang natakot kaya't halos hindi niya mapigilan ang sarili. Sumigaw siya habang tumatakas. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Manuel Bennett ng pagkakataong makatakas, palihim na sumulpat sa harap niya. Agad na inabot ni Manuel Bennett gamit ang kanyang kanang kamay, direktang hinawakan ang leeg niya, at itinaas siya sa ere. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, mali ako, hindi dapat ako naging kaaway mo, alam kong mali ako. Nagmakaawa si Olen Kinsey para sa awa, takot na takot ang kanyang kaluluwa. Malamig na sumagot si Manuel Bennett, nang sandaling dumating ka para patayin ako, dapat ay handa ka ng patayin kapalit nito. Makakaasa ka, simula pa lang ito. Hindi magtatagal at tuluyan ko nang malilipol ang Divine Martial Sect, ang Ichiro Sect, at ang buong Black Hawk Squad. Isang malakas na pagpitik ng kanyang kanang kamay. Pumutok. Napilipit at nabali ang leeg ni Olen Kinsey, at siya ay nalagutan ng hininga. Saka casual na inihagis ni Manuel Bennett ang katawan ni Olen Kinsey sa lupa na parang nagtatapon ng basura. Sa isang iglap, tumahimik ang buong eksena. Huminga ng malalim si Betty, nanginginig, at naglakad palapit. Tiningnan niya ang eksena sa harap niya, namutla ang mukha niya sa takot. Mullen. Ano nga ba ang nangyari rito? Mahinahong sumagot si Manuel Bennett, ang mga lalaking ito ay may galit sa akin, kaya sila pumunta para patayin ako. Masyado lang nilang minaliit ang sarili nilang lakas. Pagkatapos noon, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, pinakawalan ng True Fire upang sunugin ang mga bangkay na nasa pinangyarihan. Pagkatapos, ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Umapaw ang tubig ng ilog, tinangay ang abo, dugo, at anumang bakas ng nakaraang kaguluhan mula sa dalampasigan. Sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod sa nabasag na lupa, wala ni isang bakas ng labanan ang nakita. Pagkatapos makumplito ang lahat ng ito, lumingon si Manuel Bennett kay Betty, at mariing sinabi, Ate Betty, ito ang tunay kong lakas. Kung may maglalakas loob na apihin ka kapag pumunta ka sa Fragrance River, huwag mong kalimutang kontakan ako. Kahit libu-libong milya ang layo ko, susugod ako sa tabi mo para ipagtanggol ka. Oo. Tumango ng malalim si Betty, ang kanyang kumikinang na mga mata ay nakatuon kay Manuel Bennett, ramdam ang labis na seguridad. Kahit na ang lalaking ito ay mas bata kaysa sa kanya. Siya ay napakalakas, walang takot, at walang kapantay sa mundo. Paanong hindi karapat-dapat ipagkatiwala ang buong buhay niya sa isang lalaking ganoon? Kabanata 658, Kabanata 658, Lupain ng nagtatagpo ang kidlat. Kinabukasan, madaling araw. Paliparan ng River City. Hinatid ni Manuel Bennett at ng iba pa si Julie Stewart sa pag-alis. Si Howard Stewart, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, ay labag sa loob na sinabi, Julie, tandaan mo, ang pamilya Stewart ay palaging magiging tahanan mo, at maaari kang bumalik anumang oras. Pinunasan ni Kenneth Stewart ang kanyang mga luha at sinabing, Ate, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Kung hindi ka masanay na tumira sa Fragrance River, bumalik ka na lang.
Paos ang boses ni Justin Stewart habang sinasabi niya, "Ate, kahit wala tayong kadugo, ikaw pa rin ang pinakamamahal kong kapatid. Huwag mong kalimutan ang pamilya Stewart, huwag mo kaming kalimutan." Ang luhaang mukha ni Julia Stewart ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan, "Tia. Kailangan mo nang bumalik. Hindi kayang mabuhay ni Julia nang wala ka." Nang marinig ang mga pamamaalam mula sa pamilya Stewart, tumulo rin ang mga luha ni Julie. "Kayo ang pinakamamahal ko, ang pamilya ko magpakailanman." Nabulunan si Julie sa mga salitang iyon, saka niyakap sina Howard, Kenneth, at Justin ng isa-isa. Pagkatapos, niyakap din ni Julie sina Nancy Maddox, Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Sa wakas, lumapit siya kay Manuel Bennett, ibinuka ang kanyang mga braso, at niyakap ito ng mahigpit. Bumulong siya sa tainga ni Manuel, "Mullen, alagaan mo si Julia at ang pamilya Stewart. At, huwag mong kalimutan ang pangako natin." "Sige." Napuno ng luha ang mga mata ni Manuel habang mariin siyang tumango, pinipigilang tumulo ang kanyang mga luha. Hanggang sa sandaling ito ng paghihiwalay, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kahalaga ang babaeng ito sa kanyang puso. Siguro, hindi magtatagal bago niya matukoy ang nararamdaman niya para rito. Biglang may naisip si Manuel at kinuha ang isang jade bracelet, iniabot ito kay Julie. "Ate Julie, ibibigay ko sa iyo itong jade bracelet. Nilagyan ko ito ng isang spell na pangproteksyon, kaya dapat ay ligtas ka rito. Siguraduhing isuot mo ito palagi." Kinuha ni Julie ang pulse heiress at isinuot sa kanyang palso. "Tumango, Mullen, salamat. Papahalagahan ko ang Reg Along ibinigay mo sa akin." Habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Butch Arthur, "Magtiwala kayong lahat, anak ko si Julie, at tiyak na aalagaan ko siyang mabuti." Tumango si Howard at sinabing, "Mr. Arthur, iiwan ko na siya sa pangangalaga mo." Pagkatapos magpaalam, atubiling sumunod si Julie kay Butch Arthur papasok sa security channel, habang nililingon ang iba sa bawat hakbang. Nang tuluyan nang mawala sa kanilang paningin ang figure ni Julie ay saka lamang nakaramdam ng kawalan ang lahat sa kanilang kalooban. Pinunasan ni Howard ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, "Lahat kayo, huwag kayong malungkot. Kakadalaw lang ni Julie sa pamilya, at babalik din siya agad. Kung namimiss mo siya, pwede mo siyang bisitahin palagi sa Fragrance River." "Ma'am." Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, tumalikod si Howard at naglakad palabas ng pasilyo. Sa sandaling ito, ang figure ng matanda ay tila medyo matamlay at gumagalaw. Mabilis siyang naabutan ni Kenneth at Justin. Huminga ng malalim si Manuel, tumingin kina Julia at Nancy, na nawalan na ng sigla, at sinabing, "Julia, Nancy, huwag kayong malungkot. Tiyak na babalik din si Ate Julie sa lalong madaling panahon." "Ma'am." Tumango lang ang dalawang babae, ngunit ramdam pa rin nila ang matinding kalungkutan sa kanilang mga puso. "Tara na." Bumantong hininga ng marahan si Manuel at naghanda ng umalis ng paliparan kasama si Julia at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang balita ang naglalaro sa LED screen sa terminal ng paliparan. Mamayang gabi ng 10:00 ng gabi, makakaranas ang Tain City sa Albany ng matinding pagkidlat, pagkulog at pag-ulan, na may kasamang 7 hanggang 8 na antas ng gale, mangyaring maging handa. Nang marinig ang balitang ito, natigilan si Manuel. Nakatitig siya ng blanko sa screen, biglang napuno ng gulat ang puso niya. Isang malakas na bagyo ang tatama sa Tain City ngayong gabi. Hindi ba't iyon ang eksaktong lightning converging land na hinahanap niya? Bukod dito, ang 12 haligi ng dragon ng Peak Mount ay matatagpuan sa lungsod ng Tain. Kung magagamit niya ang lakas ng kulog at kidlat, ang Dragon Chi ng 12 Dragon Pillars, at ang Spirit Condensation Pill, baka makahakbang siya papunta sa Spirit Concentration Stage sa isang iglap. Isa itong magandang pagkakataon at isang napakagandang lokasyon para sa pagtatanim. "Manuel, anong problema?" Nang mapagtantong nakatayo si Manuel, naguguluhan na nagtanong si Julia. Pinigilan ni Manuel ang pananabik sa kanyang puso at sinabing, "Julia, may aasikasuhin ako sa Tain City.
Bumalik ka muna sa kumpanya. Ha? Nagulat si Julia Stewart, bakit ka biglang pupunta sa Tain City? Napakamot si Manuel Bennett at sinabing, naalala ko lang na may gagawin ako roon. Umiling si Julia Stewart at sinabing, kakabalik mo lang kahapon, at aalis ka na ngayon. Hindi ka talaga kayang panatilihin ng River City. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett, kapag hindi na ako masyadong abala sa hinaharap, mananatili ako sa River City at tutulungan kita sa kumpanya. Sige. Tumango si Julia Stewart at sinabing, kung gayon, ikaw na ang bahala sa mga gawain mo, at tandaan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Walang problema. Agad na nangako si Manuel Bennett. Pagkatapos, magkasamang umalis ng paliparan sina Julia Stewart at Nancy Maddox. Kuya Bennett, bakit mo bigla na lang naisip ang pumunta sa lungsod ng Tain? Nagtatakang tanong ni Barden Bard. Naguguluhan ding tiningnan nina Lily Teasdale at Solomon Talbot si Manuel Bennett. Sabi ni Manuel Bennett, iniulat ng balita na ang Tain City ay tatamaan ng malakas na ulan at kidlat mamayang gabi. Sa madaling salita, ngayong gabi ay magtatagpo ang kulog at kidlat sa lungsod ng Tain. Ito mismo ang lugar na kailangan ko para sa aking cultivation. Kaya, plano kong pumunta sa Peak Mount sa Tain City upang maglinang at makaabot sa susunod na kaharian. Maaari rin kayong sumunod sa akin upang maglinang ng sama-sama. Malaking tulong ito para sa inyo. Kaya pala ganoon. Biglang natauhan si Barden Bard at sinabing, dahil para sa cultivation ito, kailangan na nating umalis. Tumango rin sina Lily Teasdale at Solomon Talbot at nagpasyang sumama kay Manuel Bennett. Sabi ni Manuel Bennett, sige, magbubuk na ako ng mga tiket sa eroplano, at aalis na tayo agad. Pagkatapos, nagbook si Manuel Bennett ng 4 na tiket para sa pinakamaagang flight papuntang Tain City. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang isang eroplano mula River City patungong Tain City. Pumasok ang 4 sa security channel at maayos na nakasakay sa eroplano. Dahil medyo malayo ang River City sa Tain City. Pasado 3:00 na ng hapon nang dumating ang 4 sa lungsod ng Tain. Pagdating sa lungsod ng Tain, nagbook ang 4 ng hotel para magpahinga at mag-recharge ng kanilang enerhiya. Bandang 8:00 ng gabi. Kumain ng hapunan ang 4 at pagkatapos ay pumara ng taxi sa kalye, dumiretso sa Peak Mount Tourism Scenic Area. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, nakarating sila sa Peak Mount Tourism Scenic Area. Dahil malakas ang ulan at mga pagkidlat pagkulog ngayong gabi, wala ng mga tao sa Peak Mount Tourism Scenic Area, at walang makikita sa mga lansangan. Pagkalabas ng kotse, naglakad ang 4 papasok sa Peak Mount Tourism Scenic Area at dumiretso sa plaza sa Outer Village. Sa sandaling ito, malakas na hangin at umiikot na buhangin ang pumuno sa hangin, ang langit ay natatakpan ng maitim na ulap, at ang tanawin ay nakakatakot. Habang nakatingin sa 12 haligi ng dragon na nakatayo sa plaza, muling nakaramdam ng kilig si Manuel Bennett. Noong huling beses na pumunta siya rito kasama si Solomon Talbot at ang iba pa para sa isang misyon, nakaramdam din siya ng parehong pag-aantig. Hindi niya inaasahan na makakabalik pa siya rito. Marahil ito ay tadhana. Ang lugar na ito ay maaaring maging lugar kung saan siya papasok sa spirit concentration stage. Kuya Bennett, saan ka maglilinang mamaya? Nagtatakang tanong ni Prajna Bates. Magtatanim ako sa gitna ng liwasang ito. Sumagot si Manuel Bennett at nagpatuloy, mamaya, subukan mong lumayo sa plaza. Bakit tayo dapat lumayo sa plaza? Kakaibang tanong ni Barden Bard. Tumingin si Manuel Bennett sa langit at sinabing, dahil aakitin ko ang kidlat mula sa langit at gagamitin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat upang linangin at tulungan akong makalusot. Ang lakas ng kulog at kidlat ay kakilakilabot, at natural na hindi ninyo ito kayang tiisin. Kaya, mas mabuti kung mas malayo ka, mas malayo ka. Kabanata 659, Kabanata 659, Pag-akit ng kulog para sumiklab. Nako naman. Kumaibot ang bibig ni Barden Bard, Kuya Bennett, kailangan mo bang magpakalakas ng ganito?
Pinabagsak mo pa ang kulog at kidlat, sinusubukan mo bang malampasan ang isang tribulation? Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, malayo pa ang lalakbayin ko bago ko malagpasan ang kapigatian, hinihiram ko lang ang kapangyarihan ng kulog at kidlat para makagawa ng isang tagumpay. Namutla sa takot ang mukha ni Prajna Bates, at nag-aalala niyang sinabi, G. Bennett, hindi ba mamamatay ka sa kidlat kung patatamaan mo ito? Isang nag-aalalang anyuang lumitaw sa mukha ni Lily Tisdale, Kuya Bennett, alam kong malakas ang katawan mo, pero kaya mo bang tiisin ang lakas ng makalangit na kulog na ito? Bahagyang ngumiti si Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, kokontrolen ko ang degree at hindi ko hahayaang mapatay ako ng kidlat. Umiling si Barden Bard at bumantong hininga, Kuya Bennett, ikaw lang ang maglalakas loob na tumugtog ng ganito. Bago pa man maputol ang mga salita niya. Damugong. Dumagundong ang kulog sa kalangitan, at kumislap ang mga kidlat sa kalangitan sa gabi, na ikinagulat ng lahat. Tumangala si Bennett sa langit at malakas na sinabi, malapit nang magsimula, bilasan ninyo at umalis na kayo sa plaza. Oo. Tumugon sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Pagkatapos ay mabilis na nilisan ang plaza. Pagkatapos makaalis nina Lily at ng iba pa sa plaza. Dumiretso si Bennett sa gitna ng plaza. Sa magkabilang panig ay 12 kahanga-hanga at mariringgil na mga haligi ng dragon na nakatayo ng matataas. Pagkarating sa sentro, ikinumpas ni Bennett ang kanyang kamay. Ilang spirit stone ang lumipad palabas ng storage ring at tumungo sa paligid ng plaza. Mayroong kabuuang 81 spirit stone, nahahati sa 9 na grupo, na lumalapag sa 9 na magkakaibang posisyon. 9 na spirit stone ang nakasalansan sa bawat posisyon, na naglalabas ng makantab at puting liwanag. Nang lumapag ang 81 spirit stone sa plaza, tinapakan ni Bennett ang kanyang paa at sumigaw. Simulan ang array. Sa isang iglap, nagsimula na ang gathering spirit formation at natakton nito ang buong parisukat. Sa pagkakataong ito, nagplano si Bennett na magtagumpay gamit ang gathering spirit formation, ang spirit condensation peel, ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, at ang dragon chi mula sa 12 dragon pillars. Bihira ang pagkakataon, tagumpay lang ang ibinigay at walang pagkabigo. Pagkatapos magsimula ang gathering spirit formation, umupo si Bennett nang nakakross ang mga paa, kinuha ang spirit condensation peel, at nilunok ito. Nakasalalay sa pagkakataong ito kung matagumpay ba siyang makakapasok sa spirit concentration stage. Matapos lunukan ng spirit condensation peel, agad na ipinikit ni Bennett ang kanyang mga mata at nagsimulang magsanay ng Nine Heavens Dragon Control ang Sutra. Sa sandaling ito, nagsimulang sumabog ang mga katangiang gamot ng spirit condensation peel. Isang nakakatakot na espiritual na enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Bennett, parang isang umaalon na ilog, na humahampas sa kanyang mga panloob na organo, 8 pambihirang meridian, at 4 na paa at 100 buto. Ang espiritual na enerhiya ng spirit condensation peel ay mas nakakatakot pa kaysa sa demonic beast inner dan. Umungol ng mahina si Bennett, pakiramdam niya ay sasabog na ang katawan niya. Pakiramdam niya ay parang hinihiwa-hiwalay ang bawat bahagi ng kanyang katawan sa sakit. Namula ang balat niya, at namuo ang mga ugat niya. Gayunpaman, sa kabutihang palad, sapat ang lakas ng katawan ni Bennett para makayanan ito. Kahit na nagpatuloy ang sakit, hindi naman ito nagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Magiging maayos ba si Mr. Bennett? Mukhang matindi ang sakit na nararamdaman niya. Nag-aalalang tanong ni Prajna Bates. Sabi ni Barden Bard, huwag kang mag-alala, baliwala lang ang ganitong antas ng sakit para kay Brother Bennett. Tumango rin si Lily Tisdale. Kahit na nag-aalala siya sa loob-loob niya, naniniwala siyang kakayanin ito ni Bennett. Dahan-daang lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay kumalma na si Bennett. Di nagtagal pagkatapos, pumasok siya sa isang estado ng pagmumuni-muni. Sa isang pavilion sa labas ng plaza. Nakatayo roon sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, matamang nakatitig kay Bennett sa gitna ng plaza. Wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin ni Bennett. Lumipas ang oras, minuto-minuto.
Mga 10 minuto ang lumipas. Bigla. Para lamang makita, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay sumugod mula sa lahat ng direksyon, patuloy na bumubuhos sa katawan ni Manuel Bennett. Lumipas ang isa pang 10 minuto. Dagandong dagandong dagandong. Ang plaza kung saan naroon si Manuel Bennett ay biglang nagsimulang yumanig ng malakas, na parabang isang malakas na lindol ang naganap. Lalo na ang 12 haligi ng dragon na nakatayo sa plaza, mas lalo pa silang nanginginig. At, kasabay ng pagyanig ng mga haligi ng dragon. Makikita ang mga guhit ng ginintoang dragon chi na dumadaloy palabas mula sa 12 haligi ng dragon, na nagtatagpo patungo kay Manuel Bennett. Tila naaakit ang ginintoang dragon chi na ito kay Manuel Bennett, na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Habang dumadaloy ang dragon chi, biglang kumislap ang katawan ni Manuel Bennett na may nakasisilaw na ginintoang liwanag. Isang kondensada ng Golden Dragon illusion na nakapalibot sa kanya ay naglabas din ng nagliliyab na liwanag. Noong una, kaunting bakas lang ng Dragon Chi ang lumabas. Unti-unti, ang Dragon Chi na bumubuhos mula sa 12 haligi ng dragon ay naging mas malawak at walang hanggan, na parang naging 12 gininto ang ilog, patuloy na dumadaloy sa katawan ni Manuel Bennett. Nakikita nila ang mahiwagang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata. Sina Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay pawang natulala. Ano ba yan? Ano ba yang gininto ang agos ng hangin na yan? Dragon Chi kaya yan? Maaari kayang nagko-cultivate si Brother Bennett sa tulong ng Dragon Chi? Lumunok si Barden Bard at nagtanong. Ang gininto ang agos ng hangin na ito ay tiyak na Dragon Chi. Buong kumpiyansang sumagot si Lily Teasdale, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang 12 haliging dragon na ito ay nakatayo sa liwasang ito sa loob ng napakaraming taon at matagal nang nagtitipon ng napakalawak at walang hangganang espiritual na chi ng langit at lupa. At ang espiritual na chi na ito, sa pamamagitan ng 12 haliging dragon na ito, ay matagal nang nabago tungo sa Dragon Chi. Hindi kayang pakilyusan ng mga ordinaryong tao ang Dragon Chi ng 12 haliging dragon na ito, lalo na't gamitin ito para sa cultivation. Bakit kayang hikayatin ni Kuya Bennett ang Dragon Chi na magsanay? Kumurap si Prajna Bates ng kanyang malalaking mata at nagtanong ng may kuryusidad. Umiling si Lily Teasdale at sinabing, hindi ako sigurado kung bakit kayang i-induce ni Big Brother Bennett ang Dragon Chi para sa cultivation. Marahil ay may kinalaman ito sa kanyang mga kasanayan sa paglilinang, o marahil ay may mas malalalim na sekreto. Bumantong hininga si Barden Bard, masyadong maraming misteryo ang nakatago kay Brother Bennett, hindi natin siya kailanman lubos na mauunawaan. Oo, si Brother Bennett ay parang isang banal na nilalang. Bumantong hininga rin si Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, isang gininto ang kalasag na may liwanag ang bumalot sa buong parisukat kasama si Manuel Bennett sa gitna nito. Ang liwanag ay nagliwanag sa mundong ito, nakasisilaw at kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali, dagandong dagandong dagandong. Mas nakakatakot na kulog ang umalingaw sa kalangitan. Hindi mabilang na kulog at kidlat ang kumurap sa kalangitan, kumakalat sa kalangitan sa gabi, tumatagos sa mga ulap. Oy, 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 oy. Pagbagsak. Isang malakas na bagyo ang sumiklab, at bumuhos ang malakas na ulan na parang malakas na agos. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Lily Teasdale at ng iba pa, ang bumabagsak na malakas na ulan ay tuluyang naharangan ng ginintoang panangga ng liwanag sa plaza. Sa sandaling ito ng sorpresa, dumarating ang kulog. Si Manuel Bennett sa gitna ng plaza ay biglang nagpakawala ng isang dumadagandong na dagandong. Agad niyang ginamit ang Thunder Summoning Skill. Sa isang iglap, damugong. Isang lilang kidlat sa kalangitan ang agad na iginuhit, na gumagapang sa kalangitan sa gabi, at marahas na tumama kay Manuel Bennett sa gitna ng plaza. Bam! Tunog. Sa sandaling iyon, tinamaan ng kidlat si Manuel Bennett. Natulala talaga sina Lily Teasdale at ang dalawa pa. Diyos ko! Nagsimula na ba? Napuno ng matinding takot ang mga mata ni Barden Bard, hindi ba talaga papatayin si Brother Bennett ng kidlat na ito?
Dapat nilang malaman na ito ang kapangyarihan ng makalangit na kulog, hindi ang kapangyarihan ng kidlat na kontrolado ng mga cultivator. Ang isa ay langit, ang isa ay lupa, walang kapantay. Hanggat medyo mas malakas ang cultivator, kaya nilang tiisin ang lakas ng kidlat. Pero para sa mga ordinaryong tao na makayanin ang lakas ng makalangit na kulog ay walang dod ang isang pangarap lamang. Kabanata 660, Kabanata 660 dapat magtagumpay. Sina Lily Teasdale at Prajna Bates ay takot na takot din, nanginginig ang kanilang mga katawan. Malinaw nilang naunawaan na kung sila iyon, malamang ay naging abo na sila dahil sa makalangit na pagkulog na ito. Sa oras na ito, sa gitna ng plaza, ang makalangit na kulog na ito ay marahas na bumangga sa katawan ni Manuel Bennett, agad siyang nilamon. Kumalat ang lakas ng makalangit na kulog, tinamaan ang magaan na kalasag sa itaas ng parisukat, at lumikha ng isang kaluskos. Kumislap ang liwanag, lumakas ang enerhiya, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng isang tao. Kahit na napakatibay ng katawan ni Manuel Bennett at mayroong true chi shield para harangan ito, hindi magiging madali para sa kanya na makayanin ang malalangit na kulog na ito, at isang masakit na ungol ang pinakawalan niya. Puno-punit ang kanyang mga damit, at maraming bahagi ng kanyang balat at kalamnan ang nagkapira-piraso, at tumalsik ang dugo. Gayunpaman, hindi sumuko si Manuel sa puntong ito at nagpatuloy sa pagtakbo ng Nine Heavens Dragon Controlling Sutra, na baliw na hinihigop ang kapangyarihan ng makalangit na kulog. Habang halos nasisipsip na ang lakas ng makalangit na kulog, naramdaman ni Manuel na kumukulo ang kanyang chi at dugo, na parang sisabog ang kanyang katawan. Ito pa lang ang unang kulog mula sa langit. Kung hindi niya man lang kayang tiisin ang unang kulog sa langit, hindi na niya kailangang patuloy na subukang mag-breakthrough, lalo na ang paghakbang papasok sa spirit concentration stage. Kaya, kailangan niyang tiisin ito. Tiniis ni Manuel Bennett ang sakit sa kanyang katawan at patuloy na hinigop ang lakas ng makalangit na kulog, ginawa itong sarili niyang enerhiya upang makatulong sa kanyang tagumpay. Walang nakakaalam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa wakas, ang unang makalangit na kulog ay ganap na pinino ni Manuel. Napasinghap si Manuel, naghalo ang dugo at pawis niya, umaagos sa katawan niya. Gayunpaman, kahit na may sugat ang kanyang katawan, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang labi. Sa wakas ay napino na niya ang unang makalangit na kulog. Hanggat patuloy niyang pinipino ang makalangit na kulog, at sa tulong ng Spirit Condensation Pill, Heavenly Earth Spiritual Chi, at ng Dragon Chi ng 12 Dragon Pillars, tiyak na makakamit niya ang isang tagumpay. Tuloy lang. Ang tagumpay ay isang pangangailangan. Umungol si Manuel sa kanyang puso. Sa labas ng plaza, sa loob ng isang pavilion. Natulala sina Lily Teasdale at ang iba pa. Ngayon lang, parang kinakabahan ang kanilang mga puso, nag-aalala para sa kaligtasan ni Manuel. Higit sa lahat, hindi nila matulungan si Manuel sa anumang paraan sa ilalim ng pambobomba ng makalangit na kulog. Ang tanging magagawa lang nila ay manood mula sa malayo at pasiglahin siya ng buong puso. Tutal, ang kanilang pisikal na tibay ay malayong malayo sa kay Manuel. Kung sila ay lalapit, iisa lamang ang magiging resulta, kamatayan. Mabuti na lang at natagalan ni Manuel ang unang kulog, at sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Pinunasan ni Bard ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, talagang sumasalungat si Brother Bennett sa kalangitan, natiis niya talaga ang kulog mula sa langit. Huminga ng malalim si Lily Teasdale at sinabing, ito pa lang ang unang kulog mula sa langit, hindi pa rin alam kung kakayanin ni Mr. Bennett ang mga susunod. Naikuyom ni Prajna Bates ang kanyang mga kamao at sumigaw, Kuya Bennett, ituloy mo lang. Ngayon na, sa gitna ng plaza. Pagkatapos ng maikling paghinto, muling umungal si Manuel. Dumarating ang kulog. Ginamit niya ang Thunder Summoning Skill. Damugong. Ang pangalawang lilang kulog mula sa langit ay bumaba mula sa langit, parang isang umuungal na lilang kulog na dragon na sumusugod kay Manuel. Sa isang iglap. Bam! Tunog. Ang pangalawang kulog mula sa langit ay marahas na tumama sa katawan ni Manuel Bennett,
na lumikha ng isang nakabibinging tunog. Kahit may kalasag, ang buong parisukat ay marahas na nayanig. Kumikislap ang kidlat, dumagsa ang enerhiya, parang katapusan ng mundo. Habang dumadagandong ang pangalawang makalangit na kulog. Mas masakit pang ungol ang pinakawalan ni Manuel Bennett. Namumula ang kanyang mga mata, nasunog ang malaking bahagi ng kanyang balat, at tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lumala ang kanyang mga pinsala. Ngunit pinili pa rin niyang huwag umatras o sumuko, sa halip, patuloy niyang sinipsip ang kapangyarihan ng makalangit na kulog at pinino ito. Sa sandaling ito, hinihigop ni Manuel Bennett ang kapangyarihan ng makalangit na kulog, pinipino ito, at ginagamot ang kanyang mga sugat. Medyo malala ang kanyang mga pinsala ngayon, at kung hindi niya ito gagaling agad, hindi niya kayang tiisin ang paparating na kulog. Pagkatapos lamang ng halos 10 minuto. Sa wakas ay napino ng lubusan ni Manuel Bennett ang pangalawang kulog sa langit, at karamihan sa kanyang mga pinsala ay gumaling. Agad-agad, walang pag-aalinlangan, ginamit muli ni Manuel Bennett ang Thunder Summoning Skill, at muling umungal. Dumarating ang kulog. Bam! Tunog. Ang ikatlong lilang kulog mula sa langit ay bumagsak mula sa langit, dala ang walang katapusang mapanirang kapangyarihan at matapang na tumutuon kay Manuel Bennett. Nanlaki ang mga mata ni Lily Teasdale at ng dalawa pa, pawis na pawis ang kanilang mga katawan, at nanginginig ang buong katawan. Hindi nila inaasahan na bubunutin ni Manuel Bennett ang ikatlong kulog sa langit ng walang gaanong pahinga. Napasigaw si Barden Bard sa takot, nababaliw talaga si Brother Bennett, ngayon lang ako nakakita ng taong nagsasanay ng ganito. May paghanga na sinabi ni Lily Teasdale, marahil ay dahil nga sa ang pamamaraan ng paglilinang ni Mr. Bennett ay higit pa sa kakayahan ng mga ordinaryong tao, kaya naman napakalakas ng kanyang lakas. Dagdag ni Prajna Bates ng may pananabik, kung matagumpay na makakarating si Kuya Bennett sa Spirit Concentration Stage sa pagkakataong ito, hindi ko maisip kung gaano kalaki ang tataas ng kanyang lakas. Napuno rin ng pananabik ang mga mata ni Barden Bard at Lily Teasdale. Hindi nila alam kung gaano nakatagal iyon. Sa wakas ay pinino ni Manuel Bennett ang ikatlong kulog sa langit at iginuhit ang ikaapat na kulog sa langit. Matapos pinuhin ang ikaapat na makalangit na kulog. Nakuha ni Manuel Bennett ang pang-5, pang-6, pang-7. Matapos manood ng ilang sandali, nagsalita si Lily Teasdale nang makita niyang wala na sa panganib si Manuel Bennett, ngayong gumamit na si Brother Bennett ng malaking espiritual na enerhiya, Dragon Chi mula sa 12 Dragon Pillars, at ang kapangyarihan ng makalangit na kulog, lumikha ito ng isang magandang kapaligiran para sa ating cultivation. Kaya naman, dapat nating samantalahin ito at magsikap na makarating sa susunod na realm. Sige, simulan na natin. Kailangan din nating maging mas malakas pa. Tumanggo sina Barden Bard at Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, si Lily Teasdale at ang iba pa ay naupo nang nakakross ang mga paa, at pagkatapos uminom ng Gathering Spirit Pill, nagsimula silang mag-cultivate. Habang nagsasanay sila ng kanilang mga kasanayan sa paglilinang, ang espiritual na enerhiya, Dragon Chi, at isang bakas ng makalangit na kapangyarihan ng kulog mula sa langit ay nagtipon patungo sa kanila at pumasok sa kanilang mga katawan. Nako! Ma'am! Sa pamamagitan lamang ng pagguhit ng napakaliit na bahagi ng makalangit na kapangyarihan ng kulog, halos hindi na nila nakayanan ang sakit, at nagpakawala sila ng malungkot na bulong. May isip ng isa kung gaano kalakas ang loob ni Manuel Bennett para makayanan ang napakaraming kulog. Tinitiis ang sakit ng kanyang katawan, sumigaw si Lily Teasdale, kung hindi man lang natin kayang tiisin ang kaunting lakas ng kulog na ito, wala nang saysay na sumama pa kay Kuya Bennett. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito at pagbutihin ang ating paglilinang. Oo. Masiglang tumanggo sina Barden Bard at Prajna Bates. Sa susunod na panahon. Bam! Tunog! Bam! Tunog! Umalangaw-ngaw ang dumagundong na kulog mula sa malayong plaza. Gumuhit si Manuel Bennett ng sunod-sunod na kulog mula sa langit upang linisin ang kanyang katawan at pinuhin ang kapangyarihan ng kulog mula sa langit upang makaapekto sa Spirit Concentration Stage. Dito sa pavilion, sina Lily Teasdale at ang iba pa ay nagsikap ding sumulong.
Lahat ay nagsusumikap para maging mas malakas pa. Habang tumatagal ang panahon. Maya-maya lang, mahigit 2 oras na ang lumipas. Bumuhos. Si Lily Teasdale ang unang nakaramdam ng mahinang kalabog na nagmumula sa kanyang tiyan. Iniyuko niya ang kanyang ulo at umungol, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ng matinding kinang ang kanyang mga titig. Opisyal nang nakapasok sa Grandmaster Great Perfection ang kanyang cultivation.